Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong kapatid at kapamilya sa pananampalataya. Napakasarap sa puso ang makasama kayo ngayon dito sa ating espesyal na pagkakataon. Kung nahanap niyo ang video na ito, hindi ito nagkataon lang. Siguradong mayroong isang bagay na bumabagabag sa inyong puso, isang bigat na dinadala ninyo, lalo na patungkol sa inyong kasal o sa inyong pamilya. At sa totoo lang, naiintindihan ko po kayo. Ramdam ko ang sakit na yan, ang pangamba na yan, at ang pakiramdam na walang pag-asa. Ngayon mismo, dito sa video na ito, may ibabahagi ako sa inyong isang dasal. Hindi lang ito basta dasal. Ito ay isang dasal na makapangyarihan, isang panalangin na galing sa puso, na nakita kong nagligtas ng libu-libong pamilya mula sa bingit ng pagkakawasak. Nakita ko itong nagdulot ng pagbabago mula sa kalungkutan tungo sa kagalakan, mula sa pagkawasak tungo sa pagpapanumbalik, at mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa isang napakaliwanag na kinabukasan. Kung nararamdaman mo ngayon na nasa dulo ka na ng iyong PC, na halos sumuko ka na sa iyong kasal, o na parang hindi na kayang ayusin ang anumang sira, huwag kang aalis. Dahil ang susunod na mga minuto ay magbibigay sa iyo hindi lang ng pag-asa, kundi ng konkreto at espiritual na paraan upang muling buhayin ang apoy sa iyong tahanan at sa puso ng iyong minamahal. Manatili ka hanggang dulo dahil ang mga malalalim na kwento at ang dasal na ito ay magbabago ng lahat. Alam nyo, madalas, kapag pinag-uusapan ang kasal, ang iniisip natin ay puro saya, puro pagmamahalan, puro romantikong sandali. Ngunit ang totoo, ang kasal ay isang mahabang paglalakbay. Ito ay puno ng mga hamon, ng mga pagsubok, at minsan, ng mga sandali kung saan parang walang-wala na. Naaalala ko pa noon si Aling Martha. 20 taon na silang kasal ni Mang Ben sa labas, mukha silang perpekto, may matagumpay na negosyo, may 3 magagandang anak na nakatapos ng pag-aaral. Pero sa likod ng mga ngiti ay isang tahimik na sakit. Si Mang Ben, naging mailap, laging abala sa trabaho, at parang nawala na ang init ng pagmamahal sa kanilang relasyon. Si Aling Martha naman, pakiramdam niya ay nag-iisa siya, na parang isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ilang beses na siyang umiiyak sa kanyang unan sa gabi, nagtatanong kung may pag-asa pa bang maibalik ang dating sila. Sinubukan niya nang kausapin si Mang Ben, sinubukan na rin niyang maging mas mapagmahal, mas maalaga. Ngunit tila wala na talagang epekto. Ang pakiramdam niya ay parang isang tuyong halaman ang kanilang kasal, na kahit anong diligan niya ay ayaw ng lumago. Ito ang isang kwento sa libu-libo na nakita ko. Marahil, pamilyar ka sa ganitong pakiramdam. Ang sakit ng pagiging mag-isa sa isang relasyon na dapat ay puno ng pagkakaisa. Ang problema, marami sa atin ang sumusuko nang hindi pa nasusubukan ang lahat ng paraan. Akala natin, kapag umabot na sa puntong walang pag-asa, yun na yon. Tapos na. Pero ang gusto kong ipaunawa sa inyo, sa ating pananampalataya, walang hindi kayang gawin yan ni Diyos. At sa pagitan natin at ng kanyang biyaya, naroon ang mahal nating Birheng Maria, ang ating ina, na laging handang mamagitan para sa atin. Bago tayo lumalim pa, gusto kong ibahagi sa inyo ang 3 malalim na prinsipyo kung bakit ang paglapit sa Birheng Maria ay may kakaibang kapangyarihan, lalo na sa mga sitwasyong itinuturing nating walang pag-asa. Una, ang Birheng Maria ay Yane. Bilang isang ina, naiintindihan niya ang bawat butil ng ating luha, ang bawat kurot ng ating puso, lalo na kung ito ay patungkol sa pamilya. Hindi ba't naramdaman din niya ang sakit at pag-aalala para sa kanyang anak na si Jesus? Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at habag. Kaya naman, kapag lumalapit tayo sa kanya, hindi tayo lumalapit sa isang estranghero, kundi sa isang ina na handang makinig at umunawa. Pangalawa, siya ay namagitan. Naaalala ninyo ba ang kwento sa kasalan sa Kana? Naubusan ng alak ang handaan. Napahiya sana ang pamilya. Pero si Maria, ang sabi kay Jesus, wala silang alak. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagutos, simple niya lang ipinaalam ang problema. At dahil sa kanyang pananalita,
kahit hindi pa oras ni Jesus, ginawa niya ang unang himala, ang pagpalit ng tubig sa alak. Ito ay malinaw na patunay na ang kanyang pamamagitan ay may kapangyarihan. At pangatlo, siya ay ang ating daan patungo kay Jesus. Sa pamamagitan niya, mas madali nating malalapitan ang puso ni Jesus, ang puso ng ating Panginoon. Kung paano natin nilalapitan ang ating ina kapag may gusto tayong iparating sa ating ama, ganun din natin mailalapit ang ating mga panalangin kay Jesus sa tulong ni Maria. Ngayon, baka iniisip niyo, pero ang dami ko nang dinasal. Ang tagal na. Bakit wala pa ring nangyayari? Ito ang isang mahalagang tanong. At dito papasok ang tinatawag nating dasal mula sa puso at dasal na may kasamang pagbabago. Hindi lang sapat na ulitin natin ang mga salita ng dasal. Kailangan natin itong maramdaman sa kaibuturan ng ating puso, kailangan nating maniwala ng buong buo, at higit sa lahat, kailangan nating maging handa sa pagbabago. Hindi lang natin ipapasa ang problema sa Diyos at sa Birhen Maria. Kailangan nating maging bahagi ng solusyon. Naaalala ko si Ana. Halos mag-iisang taon na siyang hiwalay sa kanyang asawa. May 2 silang anak. Nagsimula ang lahat dahil sa mga simpleng hindi pagkakaunawaan, lumaki, at nauwi sa matinding pag-aaway at paghihiwalay. Sa loob ng 1 taon, patuloy siyang nagdarasal, pumupunta sa simbahan, at nagpapakumpisal. Pero parang walang nagbabago. Isang araw, napanood niya ang isang video na tulad nito, tungkol sa kapangyarihan ng dasal. Doon niya narinig ang isang mensahe, kung gusto mong magbago ang iyong sitwasyon, kailangan mo ring magbago. At dito ko gusto ninyong mag-focus. Ang pagbabago ay nagsisimula sa atin. Madalas, kapag may problema sa kasal, ang unang iniisip natin ay siya ang may kasalanan, siya ang dapat magbago, kung nagbago lang siya, magiging maayos ang lahat. Ngunit paano kung baliktarin natin ang perspektibo? Paano kung simulan natin sa pagtingin sa ating sarili? Ano ang kaya kong gawin? Ano ang kaya kong baguhin? Sa kwento ni Ana, narinig niya ang mensaheng ito at nagpasya siyang simulan ang pagbabago sa kanyang sarili. Sa loob ng 1 taon ng paghihiwalay, nagtanim siya ng galit sa kanyang puso. Galit sa kanyang asawa, galit sa sitwasyon. Pero nang magpasya siyang magbago, ang isa niyang ginawa ay magpatawad. Nagpatawad siya hindi lang sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa sarili niya. Dahil ang galit, kung hahayaan natin ito sa ating puso, ay parang lason na unti-unting pumapatay sa anumang natitirang pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na binabaliwala mo ang sakit na idinulot sa iyo. Hindi ibig sabihin na okay lang ang ginawa sa iyo. Ang pagpapatawad ay isang proseso ng pagpapalaya sa iyong sarili mula sa bigat ng galit at hinanakit. Ito ay pagpili na hindi ka magpapahawak sa nakaraan. At ito, mga minamahal, ay isang makakapangyarihang aksyon na nakapagpapabago ng iyong pananaw at ng iyong aura. Nang magpatawad si Ana, nakaramdam siya ng kapayapaan. Kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Simula noon, nagbago ang paraan ng kanyang pagdarasal. Hindi na ito dasal ng isa na magbago siya, kundi dasal ng Panginoon, tulungan mo akong maging instrumento ng pagbabago. Tulungan mo akong mahalin muli ang aking asawa, bigyan mo ako ng lakas na magpatawad at umunawa. At sa tuwing nagdarasal siya sa Birheng Maria, hindi na ito dasal ng isang babaeng walang pag-asa, kundi dasal ng isang babaeng may pananampalataya, na umaasa sa pamamagitan ng kanyang ina. Ngayon, marahil ay iniisip mo, paano kung ako lang ang nagbabago? Paano kung siya ay hindi pa rin? Dito pumapasok ang iyong pananampalataya. Ang iyong pagbabago ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa Eli. Para sa iyong kapayapaan, para sa iyong paglago, para sa iyong kaluluwa. At madalas, kapag nakikita ng isang tao ang tunay na pagbabago sa iyo, ang kapayapaan na nasa iyo, ang pagmamahal na nanggagaling sa iyo, ito ay may kapangyarihang magpabago rin ng kanilang puso. Ito ay parang domino effect. Ikaw ang magiging inspirasyon ng pagbabago. Gusto ko ring bigyan kayo ng pangalawang punto, ang importansya ng lubusang pagtitiwala.
Hindi sapat ang dasal kung may bakas pa rin ng pagdududa sa ating puso. Ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa hindi nakikita. Ito ay ang paniniwala na mayroong magandang plano ang Diyos para sa atin, kahit na sa ngayon ay parang baliktad ang lahat. Kung minsan, ang kasal ay parang isang barko sa gitna ng bagyo. Ang mga alon ay malalaki, ang hangin ay malakas, at parang buguho na ang lahat. Ngunit kung kapit ka lang sa manibela ng pananampalataya, at naniniwala ka na may kapitan na magaling na nagmamaneho ng iyong barko, kakalma ang iyong puso, at makikita mo ang liwanag sa dulo ng bagyo. Isipin niyo si Helen. 10 taon na silang kasal ni Daniel. Si Daniel ay isang mabuting asawa, pero dahil sa stress sa trabaho, naging malayo at madalas na silang nag-aaway. Isang gabi, matapos ang isang malalim na pag-aaway, umuwi si Daniel na lasing. Naglabasan ang lahat ng sama ng loob. Sa puntong iyon, parang nagdesisyon na si Helen na tapusin na ang lahat. Sa galit at sakit, halos mawalan na siya ng pag-asa. Pero mayroong isang maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabing, hindi pa oras. Subukan mo pang lumapit sa Birheng Maria. Kaya, sa kabila ng sakit, kinuha niya ang kanyang rosaryo. Lumuhod siya sa harap ng kanyang altar, at nagsimulang magdasal. Hindi lang ito basta dasal, kundi isang pag-iyak ng puso. Humingi siya ng gabay, ng lakas, ng pag-asa. Ngunit higit sa lahat, humingi siya ng kapayapaan at ng kakayahang magpatawad. Sa loob ng ilang araw, patuloy siyang nagdarasal, araw at gabi. Hindi pa rin nagbabago si Daniel, pero may nagbago kay Helen. Ang kanyang puso. Naging mas mahinahon siya, mas mapagpasensya. Imbes na sumigaw, nananahimik siya. Imbes na magalit, nagdarasal siya. At dito na papasok ang ikatlong punto, ang kapangyarihan ng tinig ng Birheng Maria sa iyong puso. Kapag patuloy kang lumalapit sa Kanya, kapag patuloy kang nagdarasal, mararamdaman mo ang Kanyang presensya. Parang may isang ina na bumubulong sa iyong puso, anak, huwag kang susuko. Kasama mo ako. Mahal ka ng Diyos. Sa kaso ni Helen, sa tuwing nagdarasal siya, mayroong maliliit na ideya na pumapasok sa kanyang isip. Ihanda mo ang paborito niyang pagkain. Kausapin mo siya tungkol sa kanyang araw, nang walang paghatol. Magpadala ka ng simpleng mensahe ng pagmamahal. Mga simpleng bagay, pero nagmula sa isang pusong puno ng kapayapaan, hindi ng hinanakit. Hindi nagtagal, napansin ni Daniel ang pagbabago kay Helen. Ang tahimik niyang pagbabago, ang kanyang kapayapaan sa kabila ng kaguluhan, ay nakaakit sa kanya. Isang araw, lumapit si Daniel kay Helen at humingi ng tawad. Ito ang unang pagkakataon na nangyari iyon sa loob ng maraming taon. Doon nagsimula ang pagpapanumbalik ng kanilang kasal. Hindi ito instant. May mga araw pa rin na nahihirapan sila. Ngunit dahil sa pundasyon ng dasal at pagbabago ni Helen, at ang kapangyarihan ng Birheng Maria na namagitan, nagkaroon sila ng pag-asa at lakas na harapin ang bawat hamon ng magkasama. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pananampalataya at ng dasal. Ito ay hindi isang magic formula na bigla na lang mag-aayos ng lahat. Ito ay isang proseso ng pagbabago, ng paglago, ng pagtitiwala, at ng pag-asa. Ito ay ang pag-unawa na sa bawat pagsubok, mayroong isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sa ating mga problema, at ang kapangyarihang iyon ay laging handang tumulong sa atin. At ngayon, mga minamahal, bago tayo dumako sa dasal na makapangyarihan, gusto kong magtanong sa inyo. Saan ka man ngayon sa mundo, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay tumatago sa iyong puso, kung nare-resonate sa iyo ang bawat salita, gusto kong mag-comment ka sa ibaba. I-type mo ang i-amen o sabihin mo kung saang lugar ka nanonood ngayon. Napakahalaga nito para sa akin, dahil ito ang nagpapakita na tayo ay isang pamilya, nagkakaisa sa pananampalataya, at nagtutulungan sa ating paglalakbay. Ito ang nagbibigay inspirasyon sa akin para patuloy na gumawa ng mga ganitong klaseng nilalaman na makakapagbigay ng pag-asa at pagbabago sa buhay ng bawat isa. Sige, huminga ka ng malalim.
Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Alisin mo ang lahat ng pagdududa, lahat ng takot, lahat ng galit. Ngayon, sa mga sandaling ito, humiling tayo sa mahal nating Birheng Maria. Hilingin natin ang kanyang pamamagitan. Hilingin natin ang kanyang tulong para sa ating kasal, para sa ating pamilya. Hindi lang ito dasal na bibigkasin mo. Ito ay dasal na nararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong puso. Ulitin mo ang mga salitang ito, o ipagdasal mo sa sarili mong mga salita, basta't galing sa puso, o mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina namin, lumalapit po ako sa inyong matamis na puso sa sandaling ito ng aking buhay. Nalulumbay po ako, naguguluhan, at sa totoo lang, pakiramdam ko ay walang-wala na ang pag-asa para sa aking kasal at sa aking pamilya. Nakikita ninyo po ang sakit na nararamdaman ko. Ang mga luha na tahimik kong iniiyak. Ang mga pagdududa na bumabagabag sa aking isipan. Ang distansya at lamig na bumabalot sa aking relasyon sa aking asawa-asawa ko. Ang mga away, ang mga di pagkakaunawaan, ang pakiramdam na nag-iisa ako, at ang takot na tuluyan ng masira ang aming pinagsamahan. Ina, alam ko po na kayo ay isang ina na puno ng pagmamahal at habag. Naranasan niyo ang hirap at sakit. Naging ina kayo ni Jesus at naramdaman niyo ang pag-aalala para sa Kanya. Kaya't nauunawaan niyo ang aking puso. Sa kasalan sa Kana, ipinakita niyo ang inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng paglapit kay Jesus para sa kapakanan ng isang pamilya. Ngayon, ako po ay lumalapit sa inyo, Ina. Mamagitan po kayo para sa akin. Idalangin niyo po ako sa inyong anak na si Jesus. Hinihiling ko po ang kapayapaan sa aking puso. Alisin niyo po ang galit, ang hinanakit, ang pagdududa, at ang lahat ng negatibong damdamin na pumipigil sa akin upang tunay na makapagpatawad at makapagmahal muli. Tulungan niyo po akong makita ang aking sariling mga pagkukulang at bigyan niyo po ako ng lakas na baguhin ang mga ito. Ina, turuan niyo po akong maging isang mas mapagmahal na asawa, isang mas mapagpasensyang asawa, isang mas mapag-unawang asawa. Buksan niyo po ang aking puso sa kapatawaran at ang aking isipan sa pag-unawa. Bigyan niyo po ako ng kakayahang magpakumbaba at maging instrumento ng inyong kapayapaan sa aming tahanan. Hinihiling ko rin po ang pagbabago sa puso ng aking asawa-asawa ko. Hawakan niyo po ang kanyang puso, Ina. Punan niyo po ito ng pagmamahal, ng pag-unawa, ng pasensya. Alisin niyo po ang anumang bumabagabag sa kanya, anumang nagpapalayo sa kanya sa amin. Muli po ninyong pagliyabin ang apoy ng pagmamahal na minsang nagbuklod sa aming dalawa. Idalangin niyo po na kami ay muling magkaisa, na kami ay muling maging matatag bilang isang pamilya. Protektahan niyo po ang aming kasal laban sa lahat ng tukso, laban sa lahat ng masasamang impluensya, at laban sa anumang balak ng kaaway na sirain ang aming tahanan. Bigyan niyo po kami ng lakas na harapin ang bawat pagsubok ng magkasama, na laging may pananampalataya sa inyong pamamagitan at sa kapangyarihan ng Diyos. O mahal na Birheng Maria, Ina ng Simbahan, Ina ng Pag-asa, ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang aking kasal at ang aking pamilya. Sa inyong mapagkalingang mga kamay, inilalagay ko ang lahat ng aking pangamba, at sa inyong patnubay, umaasa ako sa isang bagong simula. Salamat po, Ina, sa inyong walang sawang pagmamahal at pamamagitan. Naniniwala po ako na sa inyong tulong, ang aking kasal na tila walang pag-asa ay muling bubuhayin, at ang aming pamilya ay muling magiging isang kanlungan ng pagmamahalan at kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huminga ka muli ng malalim. Damhin mo ang kapayapaan na hatid ng dasal na ito. Ang dasal na ito ay hindi mo kailangang bigkasin ng perpekto, ang importante ay ang puso na inilagay mo dito. Ang importante ay ang pananampalataya na ipinakita mo. Ngayon, gusto kong tapusin ang ating paglalakbay sa isang malalim na mensahe ng pag-asa. Tandaan mo ito, ikaw ay mahalaga. Ang iyong kasal ay mahalaga. Ang iyong pamilya ay mahalaga. Hindi mo man nakikita ngayon ang liwanag sa dulo ng lagusan, pero tandaan mo, hindi alin nag-iisa.
Ang Diyos ay kasama mo, ang Birheng Maria ay kasama mo, at ang buong langit ay nakatingin sa iyo, naghihintay na makita kang lumaban at magtagumpay. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang iyong kasal ay maaaring nasa gitna ng pinakamalaking pagsubok nito, ngunit ito rin ang pagkakataon para sa pinakamalaking pagbabago. Huwag kang sumuko. Ang pinakamaganda sa iyo ay hindi pa lumalabas. Ang pinakamaganda sa inyong kasal ay darating pa. Kaya mong bumangon mula sa alabok. Kaya mong muling buuin ang nasira. At higit sa lahat, karapat-dapat ka sa pagmamahal, sa kapayapaan, at sa isang pamilya na puno ng kagalakan. Ang bawat hamon na pinagdadaanan mo ngayon ay isang aral, isang pagkakataon para mas lumalim ang iyong pananampalataya at mas lumakas ang iyong pagkatao. Ang bawat luha na iniiyak mo ay hindi nasasayang. Ito ay binibilang ng Diyos at ito ay nagiging binhi ng pagbabago. Huwag mong hayaang ang nakaraan mo ang magdikta ng iyong kinabukasan. Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon para magdasal, para magpatawad, para magmahal, at para maniwala. Kaya nga, mahal kong kapatid, pagkatapos ng dasal na ito, patuloy kang manalig. Patuloy kang lumapit sa Birheng Maria. Gawin mo ang dasal na ito araw-araw, nang may pananampalataya, at nang may buong pagtitiwala. At hindi lang iyan, maging handa ka ring gumawa ng mga aksyon na kaakibat ng iyong dasal. Magpakumbaba ka, magpatawad ka, at magmahal ka ng walang kondisyon. Kahit gaano pa kalaki ang sakit, kahit gaano pa kalalim ang sugat, mayroong pag-asa. Mayroong pagpapagaling. Mayroong pagpapanumbalik. Bago tayo maghiwalay, gusto kong hilingin sa iyo ang ilang bagay. Una, kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito, at kung naniniwala ka na makakatulong din ito sa ibang nangangailangan, mangyaring i-share mo ang video na ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, o sa sinumang kilala mo na nakakaranas din ng paghihirap sa kanilang kasal o pamilya. Hindi mo alam, baka ikaw ang maging instrumento ng pag-asa para sa kanila. Pangalawa, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, ngayon na ang tamang panahon para gawin yon. I-click mo lang ang i-subscribe button sa ibaba, at i-click mo rin ang bell notification, para laging ma-notify ka sa tuwing may bago tayong nilalabas na mga video na magbibigay ng pag-asa, inspirasyon, at pagbabago sa iyong buhay. Marami pa tayong ilalabas na mga dasal, mga kwento, at mga gabay na tiyak na makakatulong sa iyong espiritual na paglalakbay. At panghuli, ibalik natin sa tanong kanina. Saan ka man naroroon ngayon, mag-iwan ka ng comment sa ibaba. Sabihin mo kung ano ang pinakamalaking natutunan mo sa video na ito, o kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Napakahalaga ng iyong komento, dahil ito ang nagbibigay sa akin ng pagkakataong makaugnay sa inyo, at mas maunawaan ang inyong mga pangangailangan. Ito ang nagpapatunay na tayo ay isang pamilya na sama-samang naglalakbay. Mga minamahal, tandaan nyo, ang inyong kasal ay isang sagradong pagkakaisa. Hindi ito dapat basta-basta isinusuko. Lumaban ka. Manalig ka. Magdasal ka. At hayaan mong ang kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, ang magpabago ng lahat. Napakasalamat po sa inyong lahat sa paglaan ng inyong oras upang makinig at magnilay kasama ako. Naway patuloy na pagpalain ng Diyos ang inyong mga tahanan, ang inyong mga kasal, at ang inyong buong pamilya. Manalig ka. May pag-asa. Ang inyong makapangyarihang paglalakbay tungo sa isang bagong simula ay nagsisimula ngayon. Hanggang sa muli mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos.